Eto na mga kababayan, starting with the finishing line. Malapit na tayo sa exciting part mga kababayan. Bakit? Nako mga kababayan, pagkatapos pong ibasura ng DOJ, pagkatapos pong ibasura ng Supreme Court ang TRO na hiling ng kampo ni Bato na walang bisa ang kanilang kahilingan na ipawalang bisa rin ang warrant ni Bato sa ICC. Ngunit mga kababayan, ito po'y tinabla ng Supreme Court at sinabing ihulog nyo sa basurahan yan. Ngayon mga kababayan, nung nagdesisyon na ang Supreme Court, Hattori Marie, maraming salamat po ma'am sa 800 yen super sticker. Thank you so much sa pabuhay naman, Ma'am Corazon Ramos Silo po. Mga kababayan, eto na nga, binasura na nga ng Supreme Court ang TRong hiling ng kampo ni Bato na ipawalang bisa ang warrant niya sa ICC. Kasi daw hindi daw ikinilala ng kampo ni Bato ang warrant na yan. Pues, kilalanin nyo ang Supreme Court. Respetuhin nyo ang Supreme Court. So ngayon mga kababayan, naglabas na ng pahayag or desisyon ng Supreme Court na 9 versus 5 versus 1. Sa madaling salita, 10 ang bumoto ng yes, ibasura, 5 ang no, 1 ang abstain. So sa madaling salita mga kababayan, 10 ang nananalo. So yung 10 na yon ay nag-yes na ibasura ang hiling ni Bato na ipawalang bisa ang ICC warrant. Ngayon mga kababayan, nung narinig ito ng DOJ, ang sabi ng DOJ, inutos sa NBI at PNP na arestuhin si Bato. Nako po, patay ka din ha. Ito po mga kababayan. Nako, Bato, sinabi ko sa'yo, Bato, dagan. Sabi ko nga sa'yo, huwag ka na dapat pumunta ng Senado. Hindi nagkagulo pa sa Senado, may paiyak-iyak pa si Pia. Hindi daw sila kinumusta sabang doon sa post ni Joel Villanueva at ni Bongo, ang sarap-sarap ng kainan nila. Sino mangungumusta sa kanila kung ang sarap-sarap ng kain? Di ba, madrama? Kaya ako po'y nananawagan kay OG Diaz. Mama OG, kunin mo naman si Pia. Yeah? Kunin mo naman si Pia. O turuan mo paano umakting yung ang kapal ng mukha mo. Putang ina ka. Walang hiya ka. Dapat ganun ba? Ang kapal ng mukha mo. Putang ina ka. Walang hiya ka. Ganun dapat. Turuan mong ayos, Mama Odge. Pangit umakting. Ang sabi, kailangan ko nang magpaalam sa aking mga anak. Pero ang sarap ng kainan nila, di ba? Drama pa more. Hindi ka natanggap. Ang pangit mo umiyak. Ang pangit umiyak. Parang natatae lang. Di ba? So, maraming salamat, Ma'am Bibi Leonora. So ito na nga mga kababayan, ipaparinig ko sa inyo itong naturang desisyon ng Supreme Court na ibinasura nga mga kababayan ang hiling ni Bato na hiling ni Bato na ipawalang bisa. Ito, pakinggan muna natin ha mga kababayan. May ads lang. Patay ka diha Bato. Benedict, may mangyayari na bang pag-aresto ang mga otoridad kay Senator De La Rosa ngayong walang TRO na ilalabas ang SC? Magandang hapon mo, Nika. Ayon sa National Bureau of Investigation, nais muna nilang makita yung buong resolution ng Korte Suprema at dito nga nila pag-uusapan yung mga hakbang na kanilang gagawin. O kung bibigyan na sila ng hudyat na arestuhin nga si Senator Ronald Bato de la Rosa. Nako! Sa botong 9 yes, 5 no at 1 abstain, hindi pinabura ng Supreme Court ang hiling ni Senator Ronald Bato de la Rosa na Temporary Restraining Order o TRO upang pigilan ang implementasyon ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC. Sa mga isinumiting kahilingan ng kampo ni Senator Bato de la Rosa sa Supreme Court, nais nitong mapigilan ng Department of the Interior and Local Government o DILG, Department of Foreign Affairs o DFA, kasama rin ang Department of Justice o DOJ, Philippine National Police o PNP, National Bureau of Investigation o NBI, Bureau of Immigration at PNP Criminal Investigation and Detection Group para arestuin siya sa bisa ng ICC Warrant of Arrest, Red Notice mula sa International Criminal Police Organization o Interpol. Nauna nang iginigiit ng kampo ng senador na nararapat na galing ang warrant of arrest mula sa local court
dahil hindi naman nila kinikilala ng Pilipinas ang ICC warrant of arrest matapos itong humiwalay sa jurisdiction ng ICC noong 2019. Nako. Ayon naman sa Korte Suprema, ang naturang desisyon ay para lang sa hiling na interim relief ng kampo ni Senator De La Rosa. Nananatili namang pending sa ngayon ang main case. Samantala, nais muna ng National Bureau of Investigation na makita ang buong resolution ng Korte Suprema na nakatakdang i-upload sa May 25, araw ng Lunes. I don't speculate. I have to see it yet. Ayon naman kay NBI spokesperson Head Agent Palmer Malyari, sa kabila nito ay nakahanda ang kanilang mga operatiba kung ipag-uutos ang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Of course, the NBI will have to study muna and see the resolution. Kasi una-muna, maraming diniscuss doon eh. Pero ang diniscuss lang muna doon yung prayer for interim relief. Diba? All other issues, hindi pa doon na-discuss. Kaya nga naman po dapat talaga mabasa muna ng ating director, ng ating mga tao dito sa NBI so that we will be able to appropriately comment and plot our courses of action. What we can guarantee to you is that patuloy naman po na nangangalap ng information ng NBI through the directive of our director para po in the event that we will be dispatched eventually to serve the warrant at hanapin si Senator Bato, alam naman po natin kung anong gagawin. Iginit din ng NBI na may umiiral ng ICC warrant of arrest laban sa senador. Nandiyan po yung kopya ng warrant, alam naman po natin na nandiyan. Hindi lang po NBI ang may hawak ng kopya niya. Ayon pa sa NBI spokesperson, may mga nais pa silang linawin kung kaya inaantay nila ang buong resolusyon mula sa kataas-taasang hukuman. So inaantay ng NBI mga kababayan ang resolusyon sa kaitaas-taasang hukuman. So ito na mga kababayan, nung naglabas na po ang DOJ noon, ang Supreme Court ng desisyon sa 9 yes, 5 no, 1 abstain na si Bato ibasura ang TRO, ito po naglabas na din po ng utos no ang DOJ na manhunt operation laban kay Bato de la Rosa, ipinag-utos na ng DOJ sa NBI at PNP. Patay ka diha. Eto, mga kababayan. Mukhang magkakahabulan na naman. Pinakikilos na ng Justice Department ang mga law enforcement agency para tugisin si Senador Ronaldo Bato de la Rosa na isa sa co-conspirator sa kasong Crimes Against Humanity ni FPRRD. Patay! Ayon sa DOJ, pwede nang damputin ang senador sa Ala, pwede nang damputin. Patay ka diha. Patay ka diha gyud. Naku, giahak ba to? Na, patay ka din na, ha? Pwede nang damputin. Manhunt operation laban kay Bato de la Rosa ay pinag-utos na ng DOJ sa NBI at PNP. Nako, continue. ng arrest warrant ng ICC. Nako. Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian live sa DOJ sa Maynila. Ched, ano ang eksaktong utos ng Justice Department? Tama ka dyan, Corina, ay pinag-uutos na sa PNP at NBI ng DOJ na arestuhin na si Senator Bato. Yan ang inanunsyo ngayon ng Justice Department matapos ding sabihin kahapon ng mga ahensya ng pamahalaan na hinihintay na lang nila yung direktiba ng DOJ nang ilabas na ng Supreme Court ang desisyon nito na hindi binibigyan o binabasura yung petition for TRO ni Senator Bato. Tatalima naman daw dyan ng mga law enforcement agencies. Senator Bato is a fugitive from justice. Nako. He should be brought Fugitive to the from ICC justice to na. face the charges before him. Yun ang sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na kinumpirmang enforceable na ang warrant of arrest kay De La Rosa mula sa ICC. Ito ay matapos ibasura ng Korte Suprema ang petisyon ng Senator Bato para sa temporary restraining order. The Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. May koordinasyon na rin daw sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno na nakatalagang dakpin sa De La Rosa. Ayon naman kay DOJ Secretary John Vic Remulla, nakahanda ang buong person ng PNP para hanapin at arestuhin ang senador. Nako! Hindi muna binanggit ni Vida ang ilang operational details.
Gaya no kung dadalhin ba agad sa The Hague, Netherlands si Senator Bato matapos mahuli, tulad ng ginawa noon kay former President Rodrigo Duterte. Technically, I heard there are leads that they're working on. As to the exact leads, I cannot discuss them. First, I'm not privy to those leads. They are available to our law enforcement agencies and to their units. Kahapon, sinabi ng kampo ni De La Rosa na maghahain sila ng motion for reconsideration habang hinihintay ang desisyon ng Korte Suprema sa main issues na tinalakay nila at ng Office of the Solicitor General. Kinikilala naman ng DOJ na valid legal remedy ito para sa senador. Pero nang tanongin kung makaka-apekto ba ito sa operasyon, ang sabi ni DOJ spokesperson Polo Martinez, "We'll cross the bridge once we get there." Sa ngayon, ang prioridad daw nila ay hanapin si De La Rosa. May babala rin ng DOJ sa mga tumulong at magtatangkang tumulong kay Senator Bato na tumakas. Tandaan natin, no? May biktima to. And their search for justice started in 2017. Libo, daang mga kabataan. Mga toddlers, di ba? You give a full account of all these, yung mga namatay na Pilipino. Dagdag ng DOJ, Na- hindi lang reklamo sa Pilipinas ang maaaring kaharapin ng mga tutulong sa senador. Maaari din daw silang lumabag sa mga panuntunan ng International Criminal Court.